Nagsimula ang palabas kay Saint Matthias na pinapahirapan ng isang grupo ng mga tao. Pagkatapos ay si Matthias ay pinagbabato, si Matthias ay walang nagawa. Nang isang lalaki ay pumulot ng isang mas malaking bato at hinampos sa ulo si Matthias hanggang sa mawalan siya ng buhay. Pagkatapos ng mga seglo ng kaganapang, noong 1209 ang Kristyanismo ay nangingibabaw sa Europa at ang mga krusada ay isinasagawa upang mabawi ang lungsod ng Jerusalem. Bukod pa rito ang mga Norman na tapat kay Haring John ng Inglaterra ay nakikipaglaban upang sakupin ang Ireland. Kung saan nasa malayong loob nito ang isang pinakabanal na relic ay itinatago sa isang maliit na monastery. Samantala isang binatang monghe na nagngangalang Diarmuid, kasama ang isang lalaking Pepe na padpad sa dalampasigan at tinulungan ni Diarmuid dahil hindi na siya nagsasalita. Mula nang siya ay natagpuan ni Diarmuid at ang iba pang mga monghe ay nakilala siya bilang ang Pepe, na ngayon naging kaibigan ni Diarmuid at tagapag-alaga ng monasteryo. Nang mga sandaling iyon ay nasa burol sila na hindi kalayuan sa monasteryo. Nang makita nila ang tatlong mangangabayo na papalapit, si Diarmuid ay mabilis na tumakbo pababa ng burol patungo sa monasteryo upang ipaalam sa iba pang mga monghe na dumating na ang mga knights. Ang mga kabalyero ay pinamumunuan ng isang French na monghe na nagngangalang Frere Geraldus at nagpahayag ng kanyang misyon na ihatid ang banal na relic na nakaimbak sa monasteryo patungo sa Roma. Nang marinig ito ang abot ay sumang-ayon dahil ang relic ay sinasabing may kapangyarihang sirain ang mga hindi mananampalataya. Ayon sa ilang mga alamat ang relic ay maaaring magpakawalan ng galit ng Diyos sa mga kaaway na tinitiyak ang tagumpay sa paparating na mga krusada. Hindi nagtagal pagkatapos nilang makuha ng ilang monghe ang isang gintong kaban na naglalaman ng banal na relic mula sa isang hukay malapit sa monasteryo. Ang abot pagkatapos ay nagpadala ng 5 monghe kabilang si Diarmuid at ang Pepe para samahan si Geraldus sa kanyang sagradong paglalakbay upang dalhin ang relic sa Roma. Nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras si Diarmuid at ang Pipi at ang iba pang monghe ay mabilis na naghanda upang ikarga ang banal na relic sa isang kariton. Bago sila magsimulang lahat sa kanilang sagradong paglalakbay sa Roma na pinangunahan ni Geraldus. Habang ang grupo ay naglalakbay ng medyo malayo, ang langit ay makulimlim hanggang sa ang kariton na may dalang banal na relic ay hindi na natitinag na parang ang relic mismo ay napakabigat. Dahil dito si Diarmuid at ang ibang mga monghe ay nagtangkang itulak ang kariton, at biglang nagulantang sa pamamagitan ng isang kidlat na tumatama sa gininto ang kahon na nakatago ang banal na relic. Ang nagresulta ng kidlat ay nagdulot ng panandaliang panik sa mga monghe habang nagmamadali silang patayin ang apoy. Nang mapatay ang apoy sinubukan ni Kieran na hawakan ang gininto ang kahon. Nagulat siya dahil sa nakakapaso ito na nasusunog ang kanyang kamay. Nang biglang bumuhos ang ulan kaya napilitan ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay at humanap ng masisilungan. Pagkaraan ng ilang sandali habang sumasapit ang gabi, si Geraldus at ang kanyang grupo ay nagpasya na magpahinga at gumawa ng apoy sa kampo. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang kwento ng mga Viking na nagtangkang nakawin ang banal na relic para makuha ang kapangyarihan nito. Sa oras na iyon ay sinalakay ng mga Viking ang monasteryo sa gabi, na pinatay ang mga natutulog na monghe bago kinuha ang relic. Ilang sandali matapos ang mga nabubuhay na monghe ay tumakbo palabas ng simbahan at nakita ang isang anghel na bitbit ang banal na relic. Kasabay nito isang malakas na bagyo ang dumating at tinangay lahat ng mga barko ng Viking sa dagat. Nang hamupa ang bagyo ay nakita ng mga monghe ang 3 bangkay ng Viking na nasunog ang kanilang mga katawan dahil sa paghawak sa banal na relic, dahil ang tanging may dalisay na puso lamang ang nakakahawak nito. Nang marinig ang kwentong ito ay tinitingnan ni Kieran ang paso sa kanyang kamay na nagtatanong sa kadalisayan ng kanyang puso. Dahil hindi siya pinahintulutan ng relic na hawakan ito. Kinaumagahan ng magising si Diarmuid hindi niya sinasadyang makita ang Pepe na gumagawa ng isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Bukod pa rito ay napansin din niya ang isang malaking cross na tato sa likod nito na natatakpan ng mga peklat. Sa pagsikat ng araw, pinangunahan ni Geraldus ang mga monghe na ipagpatuloy ang kanilang sagradong paglalakbay. Habang tinatahak nila ang isang maliit na ilog at nakaramdam ng uhaw si Geraldus ay nagpasya na uminom mula dito.
Mabilis na ipinagbawal ng mga monghe si Geraldus na inumin ng tubig sa ilog sa paniniwalang ito ay tinitirhan ng mga engkanto na nilalang na lumalabas sa gabi mula sa mga siwang ng ilog. Marami ang naniniwala na ang tubig ng ilog ay naglalaman ng mga mahiwagang spelling na nakakapinsala sa mga tao. Gayunpaman itinuring ni Geraldus ang kwento bilang pamahiin lamang. Pagkatapos nito nang walang pag-aalinlangan na humakbang siya sa ilog at nanalangin at pagkatapos ay uminom mula dito. Si Geraldus at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa kanilang mahabang paglalakbay at makarating sa isang kagubatan kung saan nilalapitan sila ng isang grupo ng mga sundalong Roman. Nang malaman nila ang tungkol sa misyon ni Geraldus na ihatid ang banal na relic, ang mga sundalo na pinamumunuan ng anak ng isang hari na nagngangalang Raymond, ay sinamahan ang grupo ni Geraldus upang makilala ang hari na si Haring Baron de Merville. Nang papunta sila sa kampo ng hari ay nakatagpo ang grupo ng bangkay ng isang fox na nakabayubay sa isang puno na may simbolo ng isang tribo na minsang nanalangin sa Diyos. Ngunit bumaling sa pagsamba sa iba pang mga bagay pagkatapos ng kanilang mga panalangin para sa tagumpay sa labanan ay hindi nasagot. Kasabay nito nakakita sila ng mga magnanakaw sa kabilang ilog na nagudyok sa mga tauhan ni Raymond na bumaril ng mga palaso sa mga magnanakaw. Matapos mahuli ang magnanakaw ng isda sa teritoryo ng kaharian, pinutol ng mga tauhan ni Raymond ang kamay ng magnanakaw. Sa panahong ito nakilala ni Raymond at ng kanyang mga tauhan ang Pepe na mukhang pamilyar sa mga krusada. Ilang sandali matapos nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa kampo at makilala si Haring Baron na kilala sa kanyang katapatan at debosyon sa Diyos. Nang makilala si Geraldus ipinahayag ni Baron na kung siya ay mas bata at mas malakas ay sasama siya sa sagradong paglalakbay sa Roma na nag-uusisa tungkol sa banal na relic. Hiniling ni Baron kay Geraldus na buksan ang gintong kahon at tingnan niya ang relic. Pumayag si Geraldus at nang mabuksan ang kahon ang banal na relic ay lumabas na bato na ginamit ng isang tao para pumatay kay Matthias libu-libong taon na ang nakalilipas. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Geraldus at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay na sinabayan ng mga kawal ni Raymond. Pagdating sa tabing ilog ay nahanap nila ang tulay na balak nilang tawirin na nasunog ng tribo. Dahil dito nagpasya si Raymond at ilan sa kanyang mga tauhan na hanapin ang tribong grupo na responsable sa pagsira sa tulay. Habang si Geraldus ay nagpapatuloy kasama ang natitirang escort ni Geraldus at ang grupo ay naglalakbay sa kagubatan na teritoryo ng tribo, bigla silang tinambangan ng mga miyembro ng tribo. Isa-isang bumagsak ang mga bantay ni Raymond sa tama ng mga palaso. Sa gitna ng kaguluhan ang Pepe ay humawak ng espada at nagsimulang ibagsak ang umaatake ng mga miyembro ng tribo. Sa kalaunan ng Pepe ay nawalan ng kontrol at brutal na pinatay ang isa sa mga miyembro ng tribo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpasok ng isang bakal na kalasag sa kanyang katawan. Dahil sa mabangis na paglaban ng Pepe ang mga nakaligtas na miyembro ng tribo ay nagsimulang umatras. Sa kasamaang palad isang miyembro ng tribo ay nagawang nakawin ang kariton na naglalaman ng gintong relic matapos mawalan ng kakayahan si Chiron sa laban. Si Diarmuid na nakakita nito ay agad na hinabol ang kariton. Ngunit ang Pepe na tupok pa rin ng galit ay tinambangan si Diarmuid at inatake ang sinumang dumaan sa kanyang dinadaanan. Dahil dito sinubukan ni Diarmuid na ibalik sa katinoan ng Pepe. Kalaunan ay nagtagumpay siya sa pagpapahinto sa pag-atake ng Pepe. Pagkatapos ng ambush si Geraldus, Diarmuid, at ang Pepe lang ang nakaligtas. Nagpasya sila na kunin ang banal na relic at iligtas si Chiron mula sa tribo. Si Geraldus pagkatapos ay binigyan ang Pepe ng espada at hiniling sa kanya na tumulong sa pagsubaybay sa nangnakaw ng kanilang kariton. Nang walang pag-aaksaya ng oras nagsimula silang apat na sundan ang landas ng kariton. Hanggang sa makita ng Pepe ang isang miyembro ng tribo na pinatay niya. Pagkatapos maglakbay ng medyo malayo si Geraldus at ang iba ay nahanap na ang tribo. At nakikita ang napakaraming mga kaaway. Nagpasya silang magtago at planong iligtas si Chiron at kunin ang banal na relic sa sandaling sumapit ang gabi. Habang ang gabi ay sumapit si Diarmuid at ang iba ay palihim na gumagalaw sa kadiliman patungo sa kung saan nakatali si Chiron. Nang mapagtanto ang kanilang presensya hinikayat ni Chiron si Diarmuid at ang iba na umalis kaagad. Dahil siya ay nagkaroon ng pagkakataon na itinapon ang banal na bato bago sinalakay siya ng kalaban.
Nang sandaling iyon ay may narinig silang papalapit na pinipilit si Diarmuid at ang iba ay muling magtago bago nila matanggal ang pagkakatali kay Kieran. Nang hindi inaasahang dumating si Raymond at ang kanyang mga sundalo upang makipagkita sa pinuno ng tribo. Sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman na si Raymond at ang tribo ay nagtutulungan para makuha ang gamit na dala ng grupo ni Geraldez. Ito pala ay gusto ni Raymond ang banal na bato, habang ang tribo ay habol ang gintong nasa kahon. Sa kasamaang palad noong sinubukan nilang suriin ang ginto nakita nila itong walang laman. Si Raymond pagkatapos ay tinanong si Kieran na pinilit ang monghe na ihayag ang kinaroroonan ng banal na bato. Gayunpaman si Kieran ay nananatiling tahimik na ikinagalit ni Raymond. Nagsimula siyang pahirapan sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa tiyan gamit ang isang espesyal na matalas na sandata na pinaikot ito bago ito hinayla. Lumabas ang bituka ni Kieran dahilan ng kanyang pagkamatay. Habang si Diarmuid at ang iba ay kinilabutan sa brutal na ginawa ni Raymond. Nang ang sitwasyon ay tila ligtas, si Diarmuid at ang iba ay mabilis na bumalik sa lugar kung saan sila inatake ng tribo para hanapin ang relic. Gamit ang torchlight ay nakuha nila ang bato kaya dali-dali itong kinuha ni Diarmuid. At nagmadali silang umalis para iwasan ang mga kawal ni Raymond na naghahanap sa kanila para makuha ang banal na bato. Kinabukasan habang ang grupo ni Diarmuid ay nang papahinga nagsimulang mawalan ng pag-asa ang isa sa kanila. Napakiramdam na hindi siya makakaligtas sa paghabol ni Raymond. Nang narinig nilang tunog ng trumpeta mula sa mga tropa ni Raymond na nagudyok kay Diarmuid at sa iba na umalis kaagad. Nang maramdaman nilang na-corner sila si Diarmuid at ang iba pa ay napansin ang isang makapal na fog na tumatakip sa base ng isang burol at nagpas siyang magtago sa loob nito. Pagdating sa ilalim ng burol si Diarmuid at ang iba ay napagtanto na sila ay nasa isang latian na imposibleng matawid. Nagmadali sila sa kabilang bahagi ng latian upang maiwasan ang mga tropa ni Raymond na panandaliang nakita sila. Nahihirapan na hanapin ang mga monghe ay pinukaw ni Raymond hanggang sa ang isang galit na Geraldez ay sumigaw pabalik. Dahil dito ang mga tauhan ni Raymond sa katinuro ang lokasyon ni Geraldez at nagpana ng mga palaso patungo sa kanyang boses. Buti na lang nakatakas si Geraldez sa mga palaso at palihim na lumipat sa ibang lokasyon. Sa kanilang desperasyon si Diarmuid ay hinawakan ang banal na bato at naglakad papunta sa latian hanggang sa nakaranas sila ng himala. Nang makasalubong nila ang dalawang lalaking may bangka sa kabilang ibayo. Nang walang ibang pagpipilian binayaran ni Geraldez ang dalawang bangkero para ilayo sila sa lugar. Pagkatapos nilang sundan ang ilog, sa wakas ay nakarating na rin sila sa dagat. Sa kasamaang palad dahil wala na ang tubig kailangan nilang maghintay hanggang gabi para tumaas ang tubig upang maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa kasamaang palad ay nabigo ang planong ito, nang dumating ang mga tauhan ni Raymond. Sa dalampasigan na nagtulak si Diarmuid at sa iba para itulak ang kanilang bangka sa dagat. Kaagad sa gulat ay hiniling ni Geraldez sa Pepe na pigilan ang puwersa ni Raymond para protektahan ang banal na relic na dala nila. Si Geraldez pagkatapos ay ipinangako niya sa Pepe na kung magtagumpay siya, lahat ng kanyang mga kasalanan mula sa mga krusada ay patatawarin ng Diyos. Dahil dito ang Pepe ay naglalakad mag-isa patungo sa dalampasigan upang harapin si Raymond at ang kanyang mga tauhan. Habang si Geraldez at ang iba ay sinusubukan pa ring itulak ang kanilang bangka sa dagat. Nang ang mga tropa ni Raymond ay bumaril ng mga palason na ikinamatay ng isa sa mga tao. Maya-maya ay nagsimulang lumaban si Pepe sa mga kawal ni Raymond na sumubok upang pigilan siya. Sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban mula sa mga krusada ay mabilis na natalo ni Pepe ang mga tauhan ni Raymond. Nang makita itong si Raymond ay humarap kay Pepe gamit ang kanyang tungkod. Na nagbigay kay Raymond ng pagkakataon na saksakin siya ng isang matalim na sandata sa tiyan. Sabay kagat ni Pepe sa leeg ni Raymond na nagresulta sa pagkamatay nilang dalawa. Kasabay nito ang deklarasyon ni Geraldez na ang banal na relic na dala nila ay magdudulot lamang ng mas maraming tao tulad ni Pepe na gumawa ng mga gawa ng banal na karahasan. Kaya't nagpasya siyang lunurin ang banal na bato, kahit na sa huli ay nahulog siya at lumubog sa ilalim ng dagat kasama nito. Pagkatapos ng aksidente ang bangkero ay nagtanong kay Diarmuid kung saan sila dapat pumunta ngunit hindi siya tumugon.
Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.